gusto ko masabi lahat yung nandito sa loob ng puso ko, ma'am. Miski ano man mangyari sa akin, miski bitayin man ako, pilit kong harapin yan, ma'am. Talagang gusto ko nang pagbayaran yan, ma'am. Pagbayaran ko yan. Nagkasala man ako ng tao, dapat bayaran ko yan, ma'am. Presidente Duterte at Pulong Duterte idinawit ni Matubato sa mga patayan sa Davao City at karatig lugar nito. Mga kababayan, balikan natin ang binitawang statement ni Edgar Matubato at ang kanyang mga sinabi sa Senate hearing. At balikan din natin itong mga senador na pinagtawanan si Edgar Matubato at pilit pinotektahan ang kanilang puong Duterte. Mga kabayan, Mang Juan TV nga pala. Kung bago ka pa lang sa channel ko ay huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang all notification bell para lagi kayong updated. Salamat po. Pero bago tayo pumunta sa actual na Senate hearing, ay balikan natin at i-fact check natin ang mga sinasabi ni Matubato. Mga kabayan, nakakawa ito si Matubato dahil siya ay isang whistleblower. Pero siya pa yung nadiin at winalang hiya nitong mga kunyari ay nag-iimbestiga sa Senado. Napilit protektahan ang kanilang Pangulo, mga kapituko sa kanilang kinapwestuhan. Backcheck muna tayo mga kabayan sa mga sinabi ni Edgar Matubato. Ayon kay Matubato, nagserbisyo siya sa Davao City Government hanggang 2013. So ayan ang ebidensya kabayan. Kitang-kita naman yung mga dokumento na nagpapakita na totoo ang kanyang sinasabi. So ayon din kay Matubato ay nagkaroon daw siya ng ATM card, patunay na sumisweldo siya sa City Hall. So verified nito mga kabayan, totoong meron si Edgar Matubato. Ayon kay Matubato, siya daw ay asset ng mga pulis. Meron ding katunayan na galing mismo sa CIDG. Ayon kay Matubato, siya daw ay naka-assign sa heinous crime section ng Davao City. Ito, kita nyo, may job order. Kompleto ng dokumento. Ayon kay Matubato, sa mga sumusunod na miyembro ng heinous crime, ayun, kahit si General De La Rosa, kilala niya to. Ayon kay Matubato, mayroon siyang baril na Colt caliber 45. Ito ang mga katunayang dokumento. Totoo to mga kabayan. Permit to carry. May application to firearms license. Totoo yung mga sinasabi ni Matubato. Siya ay hitman ng Davao Death Squad. Ayan, no? General De La Rosa. Noong June 19, 2014, isang linggo pagkamatay ni Richard King. Ayan, no? Affidavit of complaint to, kababayan. Diba? Sumuko siya sa DOJ, nagpasilalim sa Witness Protection Program. Diba? Kinidnap at pinatay nila ang 3 babae na pinagginalaan po siya, tinapon nila ito. Diba? Hinagisan nila ng granada ang ilang mo sa Davao City. Nasa Jaroy pa yan mga kababayan, totoo nangyari yan. Kinidnap nila ni Arthur Mas Las Cañas. O ito yung mga kababayan. Totoo to. Pinatay nila to. So ito yung mga pinagsasalbisyan nila. So napaka-concrete na ebidensya nito mga sinasabi ni Matubato. Talagang tanga lang, hindi maniniwala at mga DDS lang. Ito, number 14, away lang sa babae. Kahit si Duterte pa mismo ang nagsabi nito. Ito, ex-barangay captain, no? Ito may mas. Pinatay pa nila.
Kita naman. Nasa dyaryo pa. So, totoo to guys. Totoo to mga kababayan. Ibang klase itong mga pinagagawa ni Duterte. So, hanggang ngayon, di ko pa rin maisip kung bakit itong mga DDS na ito ay patuloy na sumusuporta sa isang mamamatay tao. Grabe. Matindi. Talo pang demonyo. So ito yung parte kabayan na kung saan sinabi ni Matubato na si Pulong Duterte ay involved sa droga at sa smuggling. Pinadala nila ako ng 3 million binigay sa custom, ma'am. Parang payula, ma'am. At nagsasyabu raw noon. Parang lulong sa droga si Paulo. Minsan nagwawala yan. Minsan nagwawala. Basta sabog yan. Nakita mo ba si Vice sa kahit anong paraan na gano'n ang ginawa? Hindi. Ako, sir, hindi man ako nagsusunod-sunod sa kanya, sir. Hindi ko nakikita O, yan. hindi mo nakikita. At tulad umano ng ama, si Paulo raw ang nasa likod ng ilan nilang pagpatay. Kabilang ang mga taong hindi naman sospek sa krimen. Tulad ng isang nakaalitan lang sa gasolinahan. May ipinapatay rin daw si Vice Mayor Paulo dahil tinawag siyang Bisaya at 2 iba pa ang nadamay. Ipinapatay rin daw ang negosyanteng si Richard King dahil karibal niya sa babae. Sino po yung babae? Yung may-ari ng McDonald's, si Chowa. Hindi ko alam ang pangalan, ma'am. Yung tumira naman kang Richard King, yung kasamahan ko nga Rivero Tornes, may kasamang pulis doon. Binigyan nila ng 500,000. 2 rebel returnees daw ang pumatay. Pero si Matubato ang pinagmukhang suspect nang sabihin niyang kakalas na siya sa DDS. Ginagawaan nila ako ng paraan, ma'am, para hindi ako makagsalita. Pinapaturo nila nga ang mastermind si Colonel Pilonia. Nasaan na po ngayon si Colonel Sa Felonia? pagkakaalam ko, ma'am, nandito man siguro sa Krami si Colonel Pilonia, nakadetain. Sa isang statement, sinabi ni Vice Mayor Duterte na nananatiling mga aligasyon ang sinabi ni Matubato kung walang pruweba. Sabi-sabi lang daw ito. Ang pagpatay kay King, nausisa kanina. Paano nga siya pinatay? Binaril sa hotel, sa kainan. Doon binaril ng 2 kong kasama si Anong hotel po yan? sa McDo din. Binasa ko, anyway, madali mag-google ngayon eh. Shot at close range, in the head, while in a gathering of his distributors inside Vital Seas building, opisina niya. So mali po yung kwento sa inyo. Paglilinaw ng opisina ni Senador Laila de Lima, nasa iisang area ang lugar na binanggit ni Matubato at ni Senador Ping Lacson. Kanan, mas At importante. katotohanan Kinwestiyon din ni Lacson ang pagkakabanggit sa opisina ng PAOK TF na pinagdalhan daw sa pinatay nilang si Sally Macdum noong 2002. 2001 pa raw na-abolish ang PAOK TF na minsang pinamunuan ni Lacson. Nagbibilang nga ako kumbaga sa baseball ng strike. Eh ngayon po, pati kay Richard King, mukhang strike 2 na po kayo. Pero ayon sa impormasyong nakalap daw ni de Lima, patuloy raw na nag-operate ang PAOK TF kahit nung mabuwag na. Pagpunto naman ng Senador Alan Peter Cayetano, minsan ang sinabi ng Field Office ng Commission on Human Rights na chismis lang ang mga kwento tungkol sa Davao Death Squad. Sabing Bakit meron talaga. matsismis man, sir, nga kami man ang gumagawa? Inimbestigahan na ng ombudsman. Inimbestigahan ni Senator De Lima ngayon. Wala silang nakita. Ngayon, sasabihin nyo, ikaw. Pero yung mga sinasabi mo, nagkakabuhol-buhol, sir. Chairperson na Leila De Lima, kapartido ni Ma'am Lenny. Hindi ko alam, sir. Hindi ko alam. Hindi mo alam na Liberal Party ang si Senator De Lima? Hindi, sir. Hindi. Si Senator Drilon, hindi mo alam na dating Senate President na Liberal Party? Hindi, sir. Hindi. Sa tagal ng pagtatanong at litanya ni Cayetano, I am compelled Madam to Chair, move to declare Madam Chair, may Senator Cayetano out of order Madam Chair, before that, because he is a non-member of the committee. Madam Chair, I am answering the I inquiry so of... move. Hindi kita po puporma yan. Hindi kita po puporma yan. Anong forma ang pinagsasabi mo? Ikaw ang hindi pumorma dito. Mali. Nasabihan niya ako na hindi ako papuporma. papatapos na ang oras ng pagtatanong ni Cayetano pero bumira pa rin ito. You're not There is qualified some to sort become of a chair conspiracy. because you already made a conclusion na totoo sinasabi niya. As chair, Madam Chair, You are out of order. as chair, Madam Chair, you have to be neutral. That is the rule. May we request the Sergeant at Arms, please, to try to restrain Senator I will Alan? Thank you.
Ayun mga kababayan, napakaganda ng mga binitawang salita ni Edgar Matubato. Pero nakakalungkot lang na itong mga senador natin tulad ni Senator Peter Alan Cayetano at Ping Lacson na tila ba ay mga protector pa ng kalaban. Protector pa ng kalaban ng gobyerno. Protector ng nakaupo sa gobyerno na gumawa ng kasalanan. Di ba? Napakaganda ng mga statement ni Matubato, pero pilit nilang binabali. Palibhasa itong si Matubato ay mababa lang ang pinag-aralan, kaya ginaganyan-ganyan nila. Isa pa tong si Senator Ping Lacson. Senator Ping Lacson ay naging PNP chief. Napaka-imposible na hindi niya alam ang nangyayari sa Davao City or ang about dito sa Davao Death Squad. Napakasinungaling, hindi ka karapat-rapat na maging public servant. Hindi ka dapat tumakbo sa pagkapangulo. Isa kang basura. Isa pa to si Alan Peter Cayetano na isang balingbing. Tingnan mo ang kinalalagay niya ngayon. Itinapon siyang parang basura ni Presidente Duterte. Tuwing tatanungin kayo kay Vice Mayor Paulo, tinanong kayo kanina ni Senator Trillanes, ang sagot nyo parating may parang nakadroga, parang gumagamit. Anong ibig nyo sabihin pong parang? Do you know for a fact na gumagamit o hindi? Gumagamit talaga, sir, yun si Paulo, sir. Paano nyo po nasabi yun, sir? Kasi sabog yan, parang sabog. Pumupunta sa amin kung may kagalit. So, Umuutos rin yung pinapapatay niya, sir. sige sir, himayin ko muna ha. So sabi mo, parang gumagamit kasi nakikita mong sabog. Okay, so hindi mo nakita siya na humithit o nagluto ng shabu. Hindi mo nakita yon. Hindi naman siya, sir, gumagamit naman lang yan. Hindi yan nagbibinta, hindi yan Yes sir, pero pag gumamit ka, kailangan mong there is a means to use it, di ba? So kung marijuana yon, hititin mo yon. Kung cocaine yon, sa ilong. Di ba? Kung shabu yon, lulutuin mo. Nakita mo ba si Vice sa kahit anong paraan na gano'n ang ginawa? Hindi. Ako, sir, hindi man ako nagsusunod-sunod sa kanya, sir. Hindi ko nakikita Oh, yan. hindi mo nakikita. Okay, let's establish that, ha? So the witness established and testified he has no personal knowledge at hindi niya nakita na gumagamit ng droga. Ang sinasabi mo, mukhang durog. Okay, mukhang sabog. Ano ang mukhang sabog? Kasi, sir, malalaman mo yan sa mukha sa tao. Paano nga, sir? Pag nakasyabo ang tao, may habit yan, sir. Mayroong nagaganyan-ganyan, mayroong nadidila-dila. Yan talaga, sir. So, sir, yung gaganyan-ganyan, Duterte yan eh, parati nakaganyan eh. Sir, yung- So, ang ibig sabihin, gumagamit si Presidente Duterte? Hindi naman. Hindi naman, sir. Hindi linawin natin, sir, kasi there can be bad impressions. Ako, sir, sabihin ko sa iyo, for the last 2 weeks, at hindi pa ako pumunta ng doktor, pag nag-basketball ako or nag-dumbbell sa gabi, no isang gabi, hanggang alauna kami ng umaga naglaro ng mga kongresista at ni Secretary Bongo, pagising ko sa umaga, pulang-pula mata ko. Lahat dito. Kala ko may sore eyes, pero pumasok pa rin ako. So, ibig sabihin, sir, pag nakita mo ako, tingin mo, mukhang sabog si Senator Cayetano. Ang tama ng Shabu, sir, nakikita ko talaga, hindi pula ang mata. Malinaw ang mata. Basta natatama ng Shabu, sir. Hindi pula. Dahil hindi katulad ng marijuana, nga pula talaga ang So, mata. in other words, sir, ang sinasabi mo, yung iyong testimonya na gumagamit si Vice Mayor Paulo ay base lang sa iyong perception na mukha siyang gumagamit. Hindi naman, sir, kay marami nung nagsasabi. Oh, sige. So, ang basehan mo, sir, sa perception mo sa nakikita at sa sabi-sabi. Opo, sir. Okay. Can I ask the NBI or the Chief PNP, gaano katagal ang shabu sa sistema ng tao? So, pag nag-drug test ka, gaano katagal bago kita? According to our crime lab, sir, 3 days after using the shabu, hindi na negative na yung system niya. Okay. Negative na. Yun yung After 3 days. ordinary lang, yung pagka pinaihe, di ba? Yes, sir. Pero kapag yung blood test, much longer time, di ba? Yes, Your Ilan Honor. buwan? Yes, Your Honor. More or less 6 months, tama ba? Yes, Your Honor. Sir, kahit gan may ano ka ba kung gumagamit pa rin sa yung palagay o sa narinig mo si Vice Mayor Paulo?
talaga yun sa Davao City, sir. Hmm. Hindi lang nagsasabi yan kay natatakot. Ang mga barkada yan, yung mga Chinese, sir. Talagang nagagamit sila ng drugs. Sige. Kasi sir, Miski nagpa-drug yung test mga ng buong Davao Council, negative silang lahat. Ako, sir, iwan ko lang, sir. Basta ganyan, sir. Ewan. Hindi mo sure. Siyempre, matagal naman akong wala doon, sir. Dalawang So taon is it na ako safe wala to doon. say, kay Edgar, tama ba sabihin ko, na ang testimonya mo laban sa isang taong ito, na ang tanging kasalanan ay maging anak ng presidente, na siya'y sabog, ay dahil sa narinig mo at dahil sa perception mo pag nakita mo mukhang sabog. Wala kang ibang ebidensya na siya'y gumagamit. Hindi naman ako nakakita, sir, pero natitingnan naman sa mukha ko nagpupunta sila sa mga barkada niya, sir. So mukha, diba, tinignan ko Senator Trillanes, sabi ko, mukhang durog to. Parang ganun lang. Iba talaga, sir. Iba talaga yung nakagamit, sir. Iba talaga. Kaya nga sir, but ang point ko nga, Let's kasi... refrain, please, from Madam insulting Chair, fellow members. sige, balik rin natin. Ako ang tinignan ni Senator Trillanes. Sabi, ito si Alan, mukhang sabog siya. So parang ganon. I'm not making, ma'am, my point is this. You're not an expert witness eh. You are not trained in any medical degree. Hindi ka doktor. Hindi ka expert. So kung sa tingin lang, ako po, marami akong pwedeng tignan na mukhang sabog eh. Maraming pwedeng tumingin sa akin na mukha din akong sabog. Pero it doesn't mean it's true. And you're testifying here, ilang beses sinabi sa iyo ng ating chairperson, yung buong katotohanan at yung katotohanan alam mo. Hindi yung narinig mo lang. So ano ba talaga sir? Narinig mo lang, yun lang ang haka-haka, yun lang ang chismis sa Davao City? Or nakita mo, or may iba ka ba bang ebidensya na gumagamit? Kasi buhay ng tao ang pinag-uusapan natin dito eh. Talagang nagsasabi ako ng totoo, sir. Kasi yung mga kasama kong mga pulis mismo, talagang nagsasabi na nakagamit ito si Paulo. Oh, so hindi po ikaw, narinig mo lang sa iba. Opo, sir. Okay. Pwede na doon po. At least malinaw na po yun. No? Sir, sabi mo walang nabatay na malaki na drug pusher. Kanina po nung tinatanong kayo. Tama po? Opo. At yun po ang isang ginagawang issue sa drug war na to, Chief PNP ba to? Bakit wala kayong malaking nahuhuli? Eto tanong ko sa iyo, sir. Meron bang drug lord na nagbebenta ng retail? Hindi ko yun alam, sir. Hindi ba, sir, kapag ka ikaw ay nagbebenta, yung tingi-tingi, di ba, ikaw nagbebenta, maliit ka lang. Yung drug lord na napakalaki, may mga negosyo yon na hindi mo alam na drug lord siya. At may mga tao yon sa ilalim niya, hanggang dun sa ibaba. Kaya hindi mo talaga mahuhuli yung malaki unless meron kang CIA, DEA, yung anti-organized crime type of operation na nagplanta ka ng informant sa organized crime para mahabol mo yung malaki. Hindi ba totoo, sir, na ang strategy ni Mayor Duterte, tanggalin ang supply sa kalye? Kaya natural, maliit ang mga mahuhuli kasi hindi tanga ang mga malalaking drug lord para sila mismo magbenta. Hindi ba, sir, yung mga anak mismo ng drug lord, hindi alam na drug lord ang tatay nila? Akala lihitimo ang negosyo, hindi ba, sir? Are you asking him Yeah, I'm asking him. Kay Edgar? knowledge? Yes, ma'am, because he claims to be in law enforcement. He claims to have spent decades in heinous crimes with policemen, etc. But when he was asked bakit walang malaking nahuhuli, he is repeating the most often line used in the media here, na Duterte is after small fish but hindi mahuli yung big fish. So I want to show... Kaya mo pong Madam sagutin. Chair? So ano po yung tanong uli? Hindi ba totoo na ang mga drug lords hindi mo talaga mahuhuli sa kalye na nagbebenta? Hindi ko yan alam, sir. Hindi ko yan alam. Sir, hindi ba nasa law enforcement ka? Nasama ako, sir, pero hindi ko alam Hindi yung ba nanguhuli kayo, mga- sir? Hindi ba nanguhuli kayo, sir? Nanguhuli kami, sir. Kasagaran yung nahuhuli Anyway, namin, Madam Chair, I maliliit think I lang. made my point there. Please wrap up. You have consumed more than 15 minutes, the extended time granted to you, Senator Alan. Okay, Madam Chair, I will yield at this point in time
Having said that, Madam Chair, I reserve the right to continue asking questions, especially on the credibility and background of this witness. But may I also mention, Madam Chair, with no offense to you personally, but it is the responsibility of each chair in each committee to vet, tignan muna yung witness bago dalhin dito. Kasi kung hindi, kahit sino na lang. May mahanap ka talaga eh. Hanap tayo na magsisinungaling kay Chief PNP Bato. Madam Chair, this is just a manifestation. Senator Allen, I'm sorry. You have been abusing the time allotted to you. It is unparliamentary for a member of the Senate to be imputing certain ill motive on the part of the Madam chair Chair, or on the part if of you the allow me to finish. standing committee. It is Yes. unparliamentary. You have been doing that. You have been insinuating things indicative of bad faith, ill motive on the part of the standing committee, including the chair. I'm not gonna further allow that. I'm sorry. Okay, Madam Chair. First of all, I'm not abusing my time. I'm using my time. Secondly, Madam Chair, there are two theories here. First theory is that he is telling the truth and the President has done this. The second theory is this is a conspiracy of a political party in this Calling country. you out of order now. And I am allowed to I'm pursue calling you that out theory, of Madam order Chair. now So with all because due respect, you are I will stop there, but I am not out of order, imputing Madam bad Chair. faith, ill motive on No, the Madam part Chair. of the standing committee, I am on the testing my part theory. of the chair. I'm testing my What theory, we Madam have Chair. is a witness who volunteered to tell what he knows. And now to go beyond that. Well then, and Madam say Chair, you're that not there is some qualified to sort become of a chair conspiracy. because you already made a conclusion na totoo You sinasabi are niya. called, As you chair, are, Madam you Chair, are out of order. as chair, Madam Chair, you have to be neutral. That is the May rule. may we request the Sergeant at Arms, please, to try to restrain Senator I will Allen? Thank you. Thank you. Senator Win, Gatchalian, just the point about, because earlier we heard Senator Alan Peter Cayetano quote certain portions of the, is that an ombudsman decision? Is that an ombudsman resolution? And saying that even the Commission on Human Rights had confirmed that there is no such thing as DDS kasi chismis nga daw po yun. Now my attention was called to the fact that in the report of Philip Alston, UN Special Rapporteur Philip Alston, which had a portion on the DDS, it has been mentioned there that the CHR of Davao, of the region, has actually been compromised because the report has said, or the one quoted by Senator Alan Peter Cayetano pertains not to the CHR main office, but the CHR of the region. And there has been a observation by UN Special Rapporteur Philip Alston that it appears that the local CHR has been compromised. Just for the record, please, because it is as if it's being alluded to the CHR as an institution, that there is such a conclusion that the DDS does not exist. Madam Chair, For the record. may I also put on the record? Yes, just In put the on same, the record. in the But same 1 manner, minute, please. Yes, 1 ma'am. minute. I will not argue, Madam Chair, but on the record, this is an investigation by the Ombudsman quoting the regional director. In the same manner, the CHR Commission did not reverse or did not tell the Ombudsman that there is in fact a DDS. Ayun mga kababayan, nakita nyo naman si Senator Peter Alan Cayetano buwis buhay sa pagtatanggol sa kanyang poon. Ibang klase, kahit napaka-accurate na mga sinasabi ni Edgar Matubato ay pilit niya itong binabali. Tapos nangarap pa itong tumakbo sa pagka-pangulo. Ibang klase. Sinusuka ka na ng bayan, Alan Peter Cayetano. Tapos na ang maliligayang araw mo sa politika at di ka na mananalo. Sinusumpa ko yan. Thank you. All right, the next, thank you, Senator Trillanes. The next one is, in line is Senator Zubiri, our translator. Thank you. You have
I've done my work at least today for the committee as translator. But Mr. Chairman, I would like to give way to my fellow Mindanaoan, Senator Pacquiao, for my 10 minutes. That's very cavalier on your part. We shall now hear the people's champion. And now, according to Senator Lacson, you will translate Senator Ville. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, my fellow Mindanaoan, my colleague, Senator Sobere. Unsay gusto nimo magbisaya ta o magtagalog ta? Bisaya ta. Okay. Okay. Pero yung dapat yung maintindihan mong Tagalogin na lang natin para mas madali nila maintindihan nila. Okay? Okay lang. Mas Okay, maganda yung Bisaya, sir. Bisaya, okay. Siguro, Mr. Chairman, kung doon ay mga ikasulti nimo na dili nimo isulti sa Tinagalog, pwede nimo i-Bisaya. Tapos basta pero nakasabot kang Tagalog, no? Makasabot, sir. Okay. Bisan pag magtagalog ko o mag-istorya kong Tagalog, kung dili nimo matubag po sa Tagalog, pwede nimo tubagon og Bisaya. Please do not count the time because they're just talking about procedurals. Do not count that time. Give Senator Pacquiao a few more seconds extra because you're counting the time of procedure. Go ahead, please. I'm just explaining, Mr. Chairman, na pwede siyang sumagot ng Tagalog, ng Bisaya, pag naintindihan niyo yung Tagalog. Naintindihan po namin yung sinabi niya. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Ika, pareho man ta Bisaya, no? Okay. Sir. Kung ikaw ba maghatag og pagsalig sa katao, o unsay imong basihan? Kanang kamaayo ang tao, sir. Can you please translate the question and the answer? If you give English na lang ko, sir, kasi hindi din ako magaling mag-Tagalog eh. So, if you give your trust and confidence to somebody, what would it be? Or what would be? Sa to insulti nimo? Sa ito Kanang kamaayong tao. Yung mabait, magaling na tao. With a good man, yes. Yeah, good man. Hindi magaling, good ba? O, maayo ba is good? Ano pang mga dahilan para ikaw ay magtiwala sa isang tao at pagkatiwalaan mo? Paniwalaan mo siya? Maayo ang pagdala sa ako, sir. Magandang pagtrato sa akin, sir. Para magkatiwala ako sa kanya, sir. Kung ang isang tao ba pabago-bago ang salita o nagbabago ang kanyang salita, papaniwalaan pa ba natin? Hindi, sir. Ha? Hindi, sir. So, for the record, hindi natin paniniwalaan yung tao na pabago-bago yung message niya o yung salita niya. Tama? Yes, sir. Okay. Ngayon, kaya ko lang na itanong yun dahil siyempre, nandito ka, nagtestimony ka para papaniwalain ang buong sambayan ng Pilipino, milyong-milyong mga Pilipino sa iyong testimony na totoo. Okay. Kaya ko tinatanong sa iyo na hindi mo paniwalaan ang tao na pabago ang salita, so paano mo kami mapaniwala? Paano mo mapaniwala ang buong Senate at buong sambayan ng Pilipino sa testimony mo na pabago-bago man yung statement mo, yung salita mo? Ang sinasabi ko lang yun, sir, yung trabaho ko lang. Hindi nga, kaya nga. Kung alam na alam mo yung trabaho mo, hindi siguro pabago-bago ang statement mo. Kasi kung magpunta ka dito, pabago-bago yung salita mo. So, kung kami mga makikinig sa iyo, pwede kaming maniwala sa iyo o pwedeng hindi kami maniwala. So, dalawang pinagpipilian namin, maniwala kami sa iyo, ang taong bayan maniwala sa iyo o hindi. Dalawang pinagpipilian ng sambayang Pilipino kung maniwala kami sa iyo o hindi. Ngayon, kung pabago-bago yung salita mo, ikaw na mismo nagsabi na hindi ka maniwala sa tao na pabago-bago ang statement. Tama po ba? Yes, sir. Okay. Sinabi mo rito,
ini-emphasize mo pa, 4 na bodyguard ni Nograles, pinatay mo, hinulog mo sa dagat. Talagang paulit-ulit na itinanong sa'yo, sigurado ka ba na bodyguard ni Nograles yun? Sigurado ka pa? Sabi mo, sigurado ka. Ngayon, nung idininay ni Nograles na wala siyang bodyguard na namatay o nakidnap o isinalvage, nagbago na naman yung statement mo na, ay, hindi pala yung kay Nograles. Kaya what if ano kaya kung hindi, no? Paano kung hindi niya sinagot yung sagot mo? Magbago kaya ang statement mo? Pagsagot lang. Basta sir, ang kuan sa ko sir, ang instruction, gidala na dito sa Samar Hindi. Island, sir. Gusto ko lang sagutin yung tanong mo. Paano kaya kung hindi nagsabi si Nograles, no? Si Nograles na wala siyang bodyguard na 4 na namatay, magbago kaya ang statement mo doon sa pinindigan mo na tao niya? Yes or no lang po? Oo, hindi lang po. Paano magbago kaya? Dili na magbago ang akong kuan sir, ang akong testimonya sir. So hindi na magbago. Okay, so kung hindi na magbago, ngayon bakit nagbago nung nagsalita si Nograles na wala akong tao na 4 na napatay? Sige, kinaklaro ko lang mabuti para fair sa lahat. Walang tayong pinapanigan nito, wala tayong okay, para klaro lang Edgar ba, para mabaliwanagan ang buong sambayan ng Pilipino. Okay. Pero nung nagtestify si Nograles, sabi niya na wala siyang tao, nagbago yung mensahe mo na hindi pala yun sa tao ni Nograles. Okay. So, isa na yun doon isa na yun sa point doon. Nung sinabi mo na ikaw ay bodyguard ni Paulo, naging escort ni Paulo, tama po ba? Dili sir, dili. Nikuyog lang ko mga pila kahigayon sir. Sumama lang Dili daw, ako- hindi daw sa may bodyguard ni Paulo, mga pulis sir. Okay. Ang sabi daw niya, Mr. Chairman, hindi daw siya bodyguard ni Paulo, sumasama lang daw sa ilang beses. Ilang beses. Oh. Pero Kuyog means sumama. sa salaysay mo, napapanood ko, sinabi mo na naging bodyguard ka, nag-aaral siya, nag-escort ka sa kanya. Sabi mo nung bata pa siya, tama po ba? Elementary pa sir, ilang bisis man lang yun sir, hindi ko na matandaan sir. Okay, elementary, may record po ako dito, pinadala mismo dito sa akin galing kay Paulo Duterte, na hindi po siya nag-elementary sa Ateneo. Hindi po siya nag-elementary sa Ateneo. Nag-elementary po siya sa Philippine Women's College. University. So, nag-Ateneo lang po siya nag-Ateneo lang po si Paulo nung college na po siya. So, yung statement mo, yung pabago-bagong statement mo, maglisod ta ba? Maglisod ta nga patuo na to ang buong sambayan ng Pilipino ba? Kumbaga, sa Tagalog pa, mahirapan tayong papaniwalain ang buong sambayan ng Pilipino sa statement mo. Kasi pabago-bago eh. Maglisod ta nga patuo na to ang tibuok sa nasod nga tinuod ang imong testimony kay pagbag-ubag uman. Wala nimo hindi mo na natatandaan yung mga statement mo yung una? Dili na usahay sir, kay malimot na ko tungod sa kadaghan ng gihuna-huna na ako sir. Sa daghan unsa imong mga ipanguna-una? Hold it. Translation, please. Unsa to Edgar? Unsa to gisulti nimo? Hindi na niya kung Usahay, sabi ko kung usahay malimot na ko. Minsan daw nakakalimot na daw siya. Nakakalimot. Nalibog ka sa na. dami daw niyang iniisip na nakakalimutan na daw niya yung unang testimony niya. Naglibog na. Oh. Yung libog boss is confusion. Yung isa kalimutan.
gusto pong sa tuwa binisaya nga istorya gaya. Binisaya lang, sir. Okay, sige. Kinsay nagdala gyud sa mother eh. To kita lang ko di. Kana lang, sir, ang akong dili ko mo kwan, sir. Kay Inamig ko nga istorya pa. Kinsay nagdala sa mother. kana lang ang akong dili ka kwan, sir. Kay siyempre naman kung ikaw naman kung kinsay nagdala sa ako adiri, base ang iyang kinabuhi, sir. Protektahan po na ako, sir. Pero nay nagdala sa mother eh. Basta usa lang ang tabang. Okay. Sabi niya, Sabi kahit niya, tayo he lang, cannot- sabi ka na. He said he cannot state who brought him here because he's also afraid for the safety of his life. Ang sabi ko, Mr. Chairman, atin-atin lang, binisaya na usapan, sino ba talaga ang nagdala sa iyo dito? Sige, kayo na lang ang mag-usap, hindi na kami sasali. Everybody, please cover your ears. Go ahead, just kidding. Relax. Are you okay? Okay ka ba, boss? Okay, sir. Okay, sir. Okay lang, Do you need to go to the bathroom or something? Di, okay lang, sir. Okay ka lang. Relax ka lang. Ato, gani, ano lang, kung ipahayag na to, ang atong, kung unsa imong gustong ipaabot sa taong bayan, ikuha mo rin nga makatulong sa atua, maiambag mo dito sa investigasyon na ito, tatanggapin na. Pero yun lang, mahirap paniwalaan yung, hindi kami basta-basta naniniwala dito, pagka, paiba-iba yung kwento mo. Okay? Yes, sir. Okay. Pwede mo bang sabihin yung tao na nagdala sa'yo rito? Ako, sir, hindi. Hindi, sir, hindi. Ha? Dahil sa proteksyon sa buhay niya, sir. Okay. Nandito ba sa aming lahat dito? Wala, sir. Wala, sir. Wala, sir. Wala. Wala. Pwede ka bang tumingin sa likod mo, sa gilid mo dito. Tanaw ka kung naaba diha. Pwede mo tingnan kung nandyan ba yung tao na nagdala sa iyo. Wala, sir. Wala. Wala dito. Okay, yun ang gusto kong malaman na wala dito yung tao na nagdala sa iyo. Okay. May kininto ba sa iyo? Anong sasabihin mo? Tinuruan ka ba kung ano sasabihin mo rito sa mga sagot na sa mga tanong na isasagot mo? Wala, sir. Wala. Wala, sir. Sa'yo lang. Walay nagtudlo sa ako, sir. Kung dili lang, ako lang mismo, sir. Okay, so kung walang nagtuturo sa iyo, kung ikaw lang mismo, okay. Dapat consistent yung statement mo. Ganito kasi yan eh. In a cross-examination like this, okay, in a cross-examination like this, okay, kung ikaw ang nagtestimony sa sarili mo, kung ikaw nagtestimony sa sarili mo, hindi mo pwedeng makalimutan dahil nandyan sa puso mo yan at sa kaisipan mo. Okay? Kung walang nagtuturo sa iyo, kung walang nagtaturo sa iyo na tao o no ibang tao na ikukuts ka, imposibleng makalimutan mo kung ano yung testimony mo galing sa puso mo at sa isipan mo. Okay? Kasi ganun ako magtanong eh. Malalaman ko ang tao na may nagturo o wala. So, because of your testimony, paiba-iba siya. So, iniisip ko talaga na may nagko-coach sa'yo, may nagtuturo sa iyo. Especially, nung una mong pag-appear dito sa Senado, ang statement mo, pag dinig namin, gulat ang lahat. Galing ng statement. Pag ngayon, nung itong pangalawa, lahat ng mga statement mo, salungat doon sa mga statement mo nung una. So, kaya kita tinatanong, ang unang pasok ko kanina, paano ba natin paniwalaan ang isang tao? Paano ba natin paniwalaan ang isang tao sa kanyang testimony? Siyempre, di ba magsasabi ng totoo? Pag pabago-bago ang testimony, hindi basta-basta paniwalaan. So, ingon ana, Igar, no? Ako man sa una, nakaagi ko ingon ana sa imong pwesto, nakaagi ko ingon ana eh. So, kung pabago-bago ang testimony nimo, dili gyud ka paniwalaan. Okay, kasabot na ka? Kasabot na ko, sir. Ingon na kinahanglan jud nga kung yan ay galing sa puso mo, galing sa isipan mo dahil gusto mong isiwalat ang nasa puso mo, yung mga ginagawa mo, hindi mo pwedeng makalimutan 'yun.
So I'm sure na may nagturo sa iyo. Yun lang, Mr. Chairman. Thank you. Does the witness have an answer? May sagot ka ba doon? Wala na. Wala na. Wala na, sir. So nag-agree ka na kung nasa puso mo at nasa isipan mo, hindi magbabago. Okay, sir. Alright? Just for the record, Senator Zubiri, please behave yourself for the moment. I want to say something about Senator Pacquiao. If we had more lawyers like Attorney Pacquiao, this country would be a lot better. Yes, sir. Okay. So ayun mga kababayan, dito naman si Senator Gordon at Manny Pacquiao. Itong si Senator Gordon, si Committee de Absuelto. Lahat ng malalaking issue gustong imbestigahan sa Senado pero wala naman napapakulong. Puros yabang, puros public stunt. Talagang mabibwisit ka minsan. Ang tapang magsalita pero di naman nagagawa. Pagdating kay Duterte, walang nagagawa. At itong si Manny Pacquiao, ano nangyari sa'yo ngayon? Pilit mong pinagtatanggol itong si Duterte. Ngayon, magkalaban na kayo. Ha? Pinagtatanggol mo kasi yung mga di magagandang asal na tao. Yung mga demonyong ugali. Ngayon, nag-aaway kayo. Dahil gusto mong tumakbo sa pagkapangulo. Pasikat ka rin. Ha? Pilit mong pinagtakpan yung mga masamang ginawa ni Presidente Duterte at ng kanyang mga tauhan, pati ni General De La Rosa. So mga kabayan, bago tayo dumako sa final interview ni Matubato, yung mga binigay niya, yung kanyang saloobin, nais kong sabihin na saludo ako sa tapang ni Matubato kahit napakabigatin, napakamakapangyarihan, napakayaman ng kanyang binangga. Gusto niyang magbago. Bakit? Dahil nakilala niya na ang Panginoon. Gusto niyang magbagong buhay sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Sabi nga niya, handa siyang mamatay, handa siyang bitayin dahil gusto niya nang magbago. Ang gusto niya lang ay maparusahan yung mga taong gumawa nito. Pero naniniwala pa rin ako sa batas, sa kapangyarihan ng katarungan. Darating ang panahon na kapag wala na sila sa pwesto, sila ay mapaparusahan. Magtiwala lang tayo. At protektahan natin ang mga taong katulad ni Matubato at ni Las Cañas, mga kababayan. Gusto ko masabi lahat yung nandito sa loob ng puso ko, ma'am. Miski ano man mangyari sa akin, miski bitayin man ako, pilit kong harapin yan, ma'am. Talagang gusto ko nang pagbayaran yan, ma'am. Pagbayaran ko yan. Nagkasala man ako ng tao, dapat bayaran ko yan, ma'am. Yan lang ang totoo ko, ma'am. Kaya nga pumunta ako dito. Matanda na ako, ma'am. Gusto ko nang ang pagkakamali ko, itama ko, ma'am. Siyempre, lumapit ako ng simbahan. Nagsisisi na din ako kung ano ang ko. Kung ano man ang mga pagbintang sa akin, pagsira ng buhay ko, mali yan sila, ma'am. Mali yan sila. Sinasabi ko lang ang totoo, na totoo. Tumabaho ako, pumatay ng tao, dahil sa utos nila sa akin. Yan lang ang sasabihin ko. Yan lang ang sasabihin ko. Pumunta lang ako dito, ma'am, para magkaroon naman ng hustisya. Saan ba ako lalapit? Kung lumapit ka sa Davao City, walang hustisya. Kung lumapit ka ng pulis ng Davao City, kakatayin ka rin. Kung lumapit ka ng korte ng Davao, sa kanila rin. Wala ka. Miski saan ka magpunta. Wala kang mapupuntahan doon. Kaya nga, umiskip ako. Tumago ako ng mga ibang lugar. Kinukuha nila yun. Kung talaga bang nag-utos si Mayor Duterte? Talagang nag-utos. Yung tulad kang Barsabal. Yung 1993. Pinatay namin si Barsabal. So, ang nagpinansyan, 4 nga mayor. Sila ang nagpinansyan para nagbigay ng pabuya para mapatay si Barsabal. Ito naman si Barsabal, ma'am. May grupo ito ng Remnant of Family of God. Yung religious group, ma'am. Pero tinatawag yun yung mga parang Rizalian. Rizalian. Ang trabaho naman ni galit ang mga mayor, kasi ito si Barsabal, ang mga tao niya, para silang 7 barangay yung mga tao niya, nag-i-squat ng mga lupa, ma'am, para kuhanan nila, para kabuhayan nila.
Yan talaga yung pinagalit nila, ang Barsabal. So, nahuli namin si Barsabal, hinabol muna namin doon sa Malita, Davao Oriental, Katiil, kuha namin, hindi nakita namin, ma'am, dami kami. So, nagkataon nga pumunta siya sa Samal Island, doon na huli, kaya nandoon man ako, ma'am. So, tumawag na ako nga, tumawag ako sa Heinous Crime, mayroong mang radyo, sir, nandito na yung broker, sabi yan. Alam mo na yung broker, sign lang, call sign yan lang. Nandito na ang broker. Kay, nagbo-broker man ako ng lupa. Nagbo-broker ako ng lupa. Walang lisensya, ma'am. Yung usap-usap lang ba? Usap-usap lang. Para magkapira lang. Para legal yan, ma'am. Legal yan. Yan, tumawag ako na ganyan. So, pumunta naman sila. Pumunta sila mga 4 na sakyan. So, nakuha namin sa Kaputian. So, nag-away pa nga kami ni Barsabal. Itong pa ako napilay kay Black Bilter man ito. Ito si Barsabal, Army yan, ma'am. Parang inagaw yung baril ko. Inagaw yung baril ko. Siyempre naman, marunong naman din ako. Na sapo ko rin din siya kay ginanyan ko ng 45 dito sa liig. Tinusok ko. Kaya ang gusto nila, ma'am, hindi man ipapatay. Buhay man. Buhay ito. Buhay ang dadalahin. So, dinala namin sa Apo Gold, sa Matina, Gold Pros. Nandoon si Mayor naghihintay. Pagkatapos, inimbestiga niya, ikaw pala ha. Tapos, hinampas niya ng Gold Pros. Naubos yung ngipin. Naubos yung ngipin. Pagkatapos, dinala na sa MAA, doon na pinatay, ma'am.